propaganda-wise, makakatulong yan. Kung matatanda mo, nung ako'y nasa Hague, ako'y tinanong ng mga reporters noon kung ano ang pwede pang gawin. At sabi ko, dahil nga ako'y nangangamba na itutuloy nila ang trial at conviction ni Presidente Duterte. Pag nangyari yon, sabi ko, nag-iisip ako na pumunta na lang sa United Nations. Kaya lang hindi pa natin alam dahil na namang hindi naman kabahagi ng ICC sa United Nations. At ganun pa man, talagang yan na lang ang pag-asa natin. Ikalat sa buong mundo ang kawalan ng katarungan ang ginawa nila kay Presidente Duterte. At natutuwa naman tayo na kahit isang dayuhan ay nagbibigay ng kanilang mga suporta at pagpapahayag ng kanilang damdamin sa kawalan ng batayan, kawalan ng katarungan ang ginawa nila sa Pangulong Duterte. At yan ay isang panawagan at the same time doon sa mga closeted, yung mga nakatagong Duterte supporters na hindi pa nagpapahayag, natatakot pa rin na manindigan dahil sa pangamba ng administrasyon ay uusigin o tutugisin sila. Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Marami mga kampi si Presidente Duterte na nananahimik pa. Sa Senado, ganun din. Noong siya'y inaresto, hinuli, itinapon, ilan lang sa mga senador ang nanindigan na kinontra ng hayagan ang illegal na aresto. Mabibilang mo sa daliri mo. Si Batolang, si Bongo, si Robin Padilla, at basta dalawa pa. Pero the rest, na mga talagang mga alam naman nating supporters ni Duterte, nanahimik sila. At yung iba naman, bilang nanahimik, bumaliktad. Kaya siguro, tinuturo nitong kinatawan ng Hapon kung paano magtanggol sa isang tao na kahit na hindi niya kalahi, nakikita niyang talagang walang batayan ang ginawang pag-usig sa kanya at pagpapakulong sa kanya. Kaya hindi niya matagalan na hindi magsalita sa United Nations upang ilantad sa buong mundo ang ginagawang pagdurog, pagsira sa kalayaan ng Presidente Duterte.